Ayan na mga kababayan. Ito po ang mga leader ng mga Muslim nagpunta na po direkta sa Senado mga kababayan. At handa po silang sumuporta dito. Lalo na nga kay Tatay Digong, ang kinikilala po nila ang ama ng Bangsamoro mga kababayan. Dahil kay Tatay Digong, nagkaroon po sila. No? Pinirmahan po ni Tatay Digong. Si Tatay Digong lang po nakagawa nito mga kababayan para po magkaroon ng mas magandang ugnayan or magkaroon ng peace process ang ating mga kapatid na mga Muslim, lalo na nga sa Bangsamoro, sa atin po na mga Kristiyano or dito nga po sa Imperial Manila, mga kababayan. Hindi na po nakapagtiis, napasugod na po ang mga kababayan po nating leader ng mga kabusliman at ito pa po mga MNLF, mga kababayan. Ano yun po? May nababasa tayong post dito, sabi nga dito, itong brigade, na post ito ng brigade, POV, sabi niya rito, di ba kayo nagtaka, ngayon lang nagpakita sa social media ang MNLF, nag-umpisa ito nung isa sa hanay nila ay binastos at hinarang. Ngayon ipapakita na nila sa publiko that they are existed since March 18, 1968. Dahil sa paglantad nila, nakita tuloy ng taong bayan na hindi pala sila ang masama. Sila pala ay minasama lamang dahil sa paninira. Ang taong bayan ay hindi sa kanila magtiwala. I'm so proud and happy na may lumad at Kristiyano sa mga sundalo ng MNLF para ipakita na tunay at totoo ang sinasabi nilang pagkakaisa. Grabe mga kababayan, eto na nga po ang mga lumad at ang mga Kristiyano nagsanib pwersa na po dito sa MNLF. At nandito na nga po sila sa Metro Manila at ito po mga leader ng mga kamusliman ay sumugod na po sa Senado. Eto po mga kababayan, ano po bang pakay nila? Siyempre ang hustisya po. Mayroon po kasing nagaganap sa ating bansa ngayon mga kababayan. Ito po ang dapat natin, hindi po natin kalimutan. Charan yan mga kababayan, yung picture na yan. Huwag sanang kalimutan ito mga kababayan. Bago po natin tunguhin ang ating pag-uusapan ngayon, ang topic ngayon, itong impeachment mga kababayan, talaga ito'y alam ko, ginawa itong impeachment para po libangin or iligaw ang taong bayan. Papayag ba kayo para kalimutan na lang ito pong mga kababayan? Well, para hindi po natin makalimutan, isa-isahin po natin lahat yan mga kababayan. Isa-isahin po natin ang detalye ng mga yan. Pero bago natin isa-isahin at ipakita sa inyo mga kababayan, ako po muna ay magpapasalamat sa lahat ng mga ngayon palang bumisita sa akin channel at sa mga matatagal na nagla-like, nag-share ng ating mga video. Sa mga bago lang, i-consider nyo naman kung nagugustuhan ninyo, paki-subscribe at paki-like, paki-pindot ang notification bell all. Maraming salamat. Tatanawin kong utang na loob yan dahil wala namang pong bayad at ang ating pong yung gagawin na pag-subscribe. Pag-supportan nyo lang po sa akin bilang Organic Duterte supporters. Ayan na nga po mga kababayan, tunguhin na po natin ang detalye. Ito po bago po yung detalye na yan, puntahan po muna natin ito mga kababayan. Ito pong mga nakita po nating mga post dito. Ito pong mga post dito sa social media. Para hindi po natin makalimutan, mag-refresher po muna tayo para malaman po ninyo kung ano pong nangyayari talaga. Ito, panoorin po ninyo. Father Flavi! Gandang araw po! Father Flavi, may mga na-DDS na nagsasabi, kung totoong mamamatay daw mga Duterte, bakit buhay pa daw kayo? Oo. Father Flavi, ano ba sabi mo sa mga hayop kayo? Ba't buhay pa raw kayo kung talaga may EJK? Ang masasabi ko lang ay baka mas malakas yung Diyos ko kaysa sa expression nila na Diyos ko. Oo. Ano daw mga kababayan, nakala ko yung narinig ko, dos ko, di ba? Ang tagal makasagot ni Father Flavi mga kababayan kung talaga Father Flavi! Sa tanong na kung talagang mga mamamatay mga Duterte, bakit buhay pa daw siya? Ito pong si Father Flavi mga kababayan na isa pong pare na minadong nag-adik-adik mga kababayan at wala pa po itong pinapakitang health or healthorical drug test or katunayan na nagparehab na po ito at hindi na po ito adik hanggang ngayon mga kababayan. At isa rin po ito sa mga sinasabi na may malita din ayon doon sa mga ex-Marines mga kababayan. Ito pa, panoorin natin sa kanyang siya na mismo umaamin mga kababayan. Pero kasi po yung mindset ay ang mga
accuser, mas nagiging violent. Yung droga ang nagtuturo sa kanila para gumawa ng krimen. Kaya peace and order problem siya. Yes and no. Sa karanasan ko po ay kami naman ay hindi violente po nung una. Hindi kami naghahanap ng away. Pero kasi po yung mindset ay Nung ang una mga daw, drug accuser, mas nagiging violent. Yung droga ang nagtuturo sa kanila para gumawa ng krimen. Kaya peace and order problem siya. Yes and hindi daw sila nung una, no, mga kababayan. Pero ang totoo, ito po ang malupit na epekto ng illegal na droga na yan, mga kababayan. Handa na ba kayo? Ay ito, puntahan na po natin ang detalye ng ating pag-uusapan. Pero bago ko na ipakita sa inyo, ito muna mga kababayan, tatabunan po natin ng ganyan kasi nga po may mga libelous na mga words, no, para hindi po tayo matamaan dito, no, ano ho, mga kababayan. So ayan, tingnan nyo na lang po dyan mga kababayan. Ganun natin dito ng konti para matabunan lang. Ito naman po ang importante eh. Okay? So ito po tingnan nga natin kay Father Prabi kung totoo ang kanya sinasabi na hindi maganda or yes or no, tawag nito. Hindi daw, pwede daw hindi maganda dahil sa kanya daw, sa umpisa niya, ay okay naman siya, hindi naman daw siya sa panahon niya, no? Hindi naman daw siya ganun. Tingnan natin mga kababayan kung siya ba o siya rin ba ito. Tingnan natin mga kababayan. Okay, tingnan natin ha. Ito mga kababayan ha. Basahin ko ha. Habang nababasa ko, tingnan nyo po ito. Screenshot nyo na po yan mga kababayan kasi nga po, yan po ang matindi dapat nating hindi makalimutan. Despite na itong impeachment po ay pinapaingay po nitong mga hunghang. Sabi dito, nasaan ang pera ng Pilipinas? Iyan ang tanong ng bawat Pilipino ngayon. Ang bawat pisong ipinapakita sa larawang iyon ay kumakatawan sa sakripisyo. Ang mahabang oras ng pagtatrabaho, ang mga buwis na ibinabawas sa ating sahod at ang ipon ng mga magulang at lolo't lula na umaasa magkakaroon ng mas magandang kinabukasan. Ngunit sa ilalim ng Pangulong ito, ang yaman ng ating bansa ay tila itinuturing na bagay na maaaring ibenta, ipagpalit o ipasa sa mga dayuhang interes habang patuloy na nahihirapan ang karaniwang Pilipino. Ang isang Pangulong hindi kayang kontrolin ang sarili niyang. Yan mga kababayan, ayon sa kay Senator Aimee, di ba? Sinabi ni Senator Aimee, itong kanyang kapatid ay ngagba, ay hindi maaaring pagkatiwalaan na pangalagaan ang yaman ng bansa. Ang pagiging, sabi ng kanyang kapatid uli, ngagba, ay nagtutulak sa isang tao na ibenta ang anumang maibebenta, ipagkanulo ang sinuman. Si Tatay Digong ipinagkanulo, di ba? Basta matugunan lamang ang kanyang pagnanasa. Iyan umano ang nakikita ngayon sa Malacanang. Anumang maaaring ibenta ay binibenta. Anumang maaaring isanla ay isinasanla. Anumang lupa ang maaaring ipamigay ay ipinamimigay. Ang problema ayon sa dokumento ay hindi lamang patakaran kundi ang mismong Pangulo. Alam natin na ang magagawa ng iligal na pulburon sa isang pamilya sa Davao, nakita umano ito ni Digong. Isinalaysay ang isang pangyayaring may isang lalaki na nalulong sa iligal na pulburon at paulit-ulit umanong sa ang sarili niyang kapatid sa loob ng kanilang bahay. Ayon sa teksto, ipinapakita nito kung paano sinisira ng pagkalulong sa pulburon ang konsensya, paggalang at ang mismong tahanan. May iba pa umanong mga kaso kung saan ang mga nalulon sa droga ay nakagawa ng mabibigat na krimen at naibenta ang mga ari-arian ng kanilang pamilya upang matustusan ang kanilang bisyo. Pagkatapos ay inhalintulad ng dokumento ang mga kwentong ito sa kalagayan ng bansa. Sinasabi rin nito na ang ginagawa umano ng Pangulo sa Pilipinas ay katulad ng ginagawa ng isang ngagba ayon sa kanyang ate, kanyang sariling tahanan. Ibinibenta ang anumang maibibenta, ipinagpapalit ang anumang maaaring ipagpalit, at ibinibigay ang anumang maaaring ibigay. 200, number 1 mga kababayan, ito nakikita nyo naman sa picture, di ba? Binabasa ko lang po dito yung ating topic, tapos ngayon tinitingnan nyo po dyan, i-confirm nyo po dyan kung nandyan po yan ha. 241 billion illegal insertion sa 2025 GAA. Nagsimula ang dokumento sa sinasabing 241
bilyong illegal insertion sa 2025 General Appropriations Act, GAA. Ayon dito, ang pondong ito ay hindi dumaan sa wastong pagsusuri o sa isang malinaw at konstitusyonal na proseso, kundi lihim umanong na idagdag sa pambansang budget. Inahalintulad ito sa palihim na pagdaragdag ng withdrawal sa bank account ng isang tao nang walang pahintulot. Ayon sa mga dokumento, nilampasan nito ang mga kinatawan ng taong bayan at ang mga panggalang laban sa pang-abuso. Itinatanong nito kung sino ang nag-utos at sino ang nakinabang. Number 2, 171 million pondo ng PDIC. Billion yata ito mga kababayan, ano? Correct me if I'm wrong, ha? Ano bang nandiyan sa ano natin? Billion ba? Million lang, di ba? Pero sa tingin ko, billion ito eh. Billion ito mga kababayan. Check natin, ha? Tuloy natin. Tingnan natin mga kababayan, ha? Ayon sa dokumento, ang 117 million pondo ng PDIC na nakalaan upang protektahan ang mga depositor ng bangko ay ginamit o inilipat sa ibang layunin. Sinasabi nitong kung magkakaroon ng crisis sa pagbabangko, mas mababawasan ang proteksyon ng mga depositors. Number 3, 62 billion pondo ng SSS. Ayon sa dokumento, ang 62 billion sa pondo ng SSS ay mula sa kontribusyon ng mga manggagawa para sa kanilang pagreretiro, kapansanan at seguridad. Iginiit na nito na kapag ang mga pondong ito ay nalihis o nawala, mas kakaunti ang benepisyo, mas mahina ang pensyon at mas hindi tiyak ang kinabukasan ng milyon-milyong Pilipino. Number 4, 500 billion flood control budget. Ayon sa dokumento, ang 500 billion budget para sa flood control ay dapat sana'y napunta sa mga drainage system, early warning system, at iba pang infrastrukturang laban sa baha. Itinatanong nito kung saan napunta ang pondong ito dahil patuloy pa rin umanong nakakaranas ng matinding pagbaha ang maraming komunidad. Number 5, 89 bilyong pondo ng PhilHealth. Ayon sa dokumento, ang 89 billion pondo ng PhilHealth ay nakalaan para sa pagbabayad ng ospital, gamit at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sinasabi nitong kapag nagamit ang pondong ito sa ibang layunin, maapektuhan ang mga pasyente at ang mga ospital. Number 6, 62 bilyong pondo ng Land Bank. Ayon sa dokumento, ang 62 bilyong pondo mula sa Land Bank ay dapat sumusuporta sa mga magsasaka, pagpapaunlad ng kanayunan at mga pampublikong programa. Ipinapahayag nito na kapag nailihis ang mga pundok ito, ang mga magsasaka, mangingisda at mga komunidad sa kanayunan ang unang maapektuhan. Number 7, 62 bilyong pondo ng DBP. Ayon sa dokumento, ang Development Bank of the Philippines, DBP ay nakalaan upang punduhan ang infrastruktura, industriya at pag-unlad ng ekonomiya. Sinasabi nitong ang maling paggamit umano sa mga pondong ito ay nakaapekto sa kakayahan ng bansa na magtayo ng mga kalsada, pantalan, paaralan at iba pang proyekto. Number 8, 250 billion Maharlika Fund. Ayon sa dokumento, ang 250 billion Maharlika Fund ay ipinapakilala bilang pondong pang-investment para sa pambansang kaunlaran. Ipinapahayag nito na kung walang malinaw na pamamahala, sapat na transparency at mahigpit na pananagutan, maaring malagay sa panganib ang pampublikong pondo. Ito pa ito mga kababayan, no? Itong 250 billion Maharlika Fund, wala na tayong balita dito. Actually, 500 billion ito eh. Di ba? Wala na tayong balita dito mga kababayan. Ito pa. Number 9. 129 billion ebinentang gold reserve. Ayon sa dokumento, ang pagbebenta ng malalaking bahagi ng gold reserves ay nagpapahina sa reserbang pananalapi ng bansa. Inihahambing nito ang naturang hakbang sa pagbebenta ng pinakamahalagang ari-arian ng isang pamilya sa panahon ng kagipitan. Ayan mga kababayan, may balita na ba kayo kung saan napunta itong 129 billion ebinentang gold reserve? Diba? Gold reserve po yan ng Pilipinas. Ebinenta po nitong Marcos administration at hindi na po natin alam kung nasaan na po itong 129 billion. Diba?
Ito pa, number 10, 62.5 billion pondo ng GSIS. Naku po, pati pala kayong GSIS dyan. Nakikita sa larawan ang simula ng seksyong ito, nakasaad na ang 62.5 bilyong pondo ng GSIS ay nagmumula sa kontribusyon ng mga empleyado ng gobyerno gaya ng mga guro, nurse, sundalo at iba pang lingkod bayan. Hindi na makikita sa ibinigay na larawan ang natitirang bahagi ng teksto. Ayan mga kababayan. So nakikita nyo naman mga larawan, di ba? Huwag sanang kalimutan ito. Bawat piso galing sa taong bayan. Yung 10. Ano ho? At mayroon pa po dito sa baba, oh. Mayroon pa po sa baba dito. Oh, kayo na po ang mag-ano diyan mga kababayan, nagtuloy niyan, i-screenshot niyo na po 'yan. Ito po ang dapat ikalat po natin tong video na to. Sana tulungan niyo ako. Ikalat po natin, i-repost. Pwede niyo po i-screenshot. Oh, mula lang doon sa pagbabasa natin mga kababayan kasi nga po itong mga detalye nito ay nabasa po natin. So ayan po, no? Ayan oh, 500 billion flood control. Maharlika 250. Samantalang ang alam ko mga kababayan, itong Maharlika 500 billion yan, di ba? Tapos itong itong PDIC 100 billion din siguro ito mga kababayan, 117 billion kasi parang ang liit naman, di ba? Pero mo mag-aano ka lang depositors 117 million lang, parang ang liit, di ba mga kababayan? I think siguro billion din yan. Kasi mga bangko yan eh. Pero mo, itong ang SSS may 62 billion, itong ang Land Bank may 62 billion, itong ang DBP may 62 billion, itong PDIC na ito yung mga ngalaga sa insurance ng mga bangko na ito. Ano lang sila, 100 million lang. So siguro may may error lang ito mga kababayan. Pero ganun pa man, ito po ang mga nagpapakita na mga legit, lihitimo po mga kababayan na mga katanungan kung saan na napunta itong mga perang ito. Ano na po ang nangyari dito? Yung Maharlika Investment Fund, di ba? Investment nga eh. Saan nyo in-invest yan, Marcos? O baka in-invest nyo lang yun sa bulsa ninyo. O saan naman napunta ang pera nitong Maharlika Investment Fund? Lalo nang itong flood control, 500 billion, mga kababayan, nasaan itong mga perang ito? Napakararami. Wala na po tayong mga balibalita dito, mga kababayan? Ayan, kaya ngayon siguro, hindi katakataka mga kababayan, na mukhang sumugod na po dito, sa Metro Manila ang mga kapatid nating mga MNLF. Ayan po mga kababayan. Tingnan nga po natin ang post pa nitong si Sir, itong brigade. Ayan po ang kanilang mga kababayan. The soldiers of the 157 Brigade are Christians, Lumad, Muslim. Bangsamoro National Armed Force Brigade. Sabi dito, no? Ito yung kanyang post, 130,000 followers. Ito mga kababayan, itong post na ito, POB. Mula ngayon, di na ako maniniwala sa sabi-sabi dahil nakikita ko na kung ano ang totoo. Fake news talaga ang balita, pinapalabas pa sila na sa mga masasama, yun pala sila ang biktima. Kaya pala may pelikula sa Mission Merdeka dahil pala yun sa kanila, kahit sino magagalit talaga pag ganun ang nangyayari sa kalahi nila. Ayan mga kababayan, no? Oh. Ito sila, ito pang isang post na ito. Mabait yung commander nila na meet ko na siya personality. Nakiusap ako sa kanila na baka pwede mag-extend ng tulong sa kanila. Tinanggap ako nila kahit alam nilang iba ang relihiyon at paniniwala ko. Binigyan ko sila ng damit, tinanggap din nila at nagpasalamat. Di na rin nila tiningnan ang sasakyan ko mula pagpasok hanggang paglabas sa kanilang kampo. Kung ko naintindihan na may tiwala sila at magaling silang kumilatis ng tao kung masama o hindi. Di ko pa makakalimutan ang sinabi ng commander nila. Sabi niya, dito sa amin, welcome ang lahat. Taong na may magandang layunin ang hindi welcome dito ay gumagawa ng masama. Napahanga ako sa sinasabi niya. Ayan po mga kababayan, ito po yung mga MNLF, di ba? Kahapon nga mga kababayan, di ba, sinabi po nung isang commander na nandito na sila, di ba mga kababayan? Nandito na yung mga MNLF. At ito nga ngayon, mga Muslim leader, nandyan na po talaga sa Senado. Napasugod na po sila mga kababayan. In the House of Senate, who are they, by the way?
Kita nyo mga kababayan, sinasabi dito ni ma'am, no, ang mga leader ng Muslim, na si Tatay Digong lang po ang pumirma sa BARM. Totoo naman po yan mga kababayan eh. Dahil po kay Tatay Digong nagkaroon po ng katahimikan yung Mindanao na yan. Kaya nga po talaga na transfer dito kay BP Inday Sara yung pagrespeto at paggalang kay Tatay Digong. Kahit saan mapunta si BP Inday Sara dyan sa Mindanao, talagang ang mga tao dyan ay gustong-gustong makamayan, maka-picture si BP Inday Sara. Mahal na mahal po nila si Tatay Digong, kaya ang kanyang anak na si BP Inday Sara ay mahal na mahal din po nila. Katunayan dyan, 90% or halos mahigit 90% ng mga Mindanaons ay talagang solid Duterte. Kumbaga sabi nga nila, Duterte Nation po yan mga kababayan. At yan nga po, hindi po sila nagpapahuli at hindi po sila natatakot na pasugod na po sila dyan sa Senate mga kababayan. Bakit? Kasi po itong impeachment na nangyayari ngayon ay napaka-hawsyaw mga kababayan. Okay? Silipin po natin ang mga nagaganap ngayon sa Senate. Ito, panoorin nyo po. Witness, one point lang, maybe one Yes, or sir. two questions on that Yes, point. Your Honor. Sabi mo, the President, sa pananaw mo, and yung iba, Speaker Martin felt threatened. Base doon sa investigation namin, sir. Base sa investigasyon at base sa video. Base sa video, sa investigation, at sa ibang testimony. So if they felt threatened, that means tingin nila totoo yung sinabi ni VP Sara na patayin sila. If Kasi the- they wouldn't feel threatened if they don't think na she meant it, na patayin silang tatlo, right? In our investigation, they trinato nila yung utterances as seryoso. Yes, At so banta ito. they won't feel threatened unless tingin nila seryoso yung threat. According to them, seryoso yung threat, Yes, sir. okay. But the threat was, pag pinatay niyo ako, papatayin ko kayo. So kung hindi naman nila sila balak patayin, why would they feel threatened? Unless you're saying now, you think, balak nga nilang papatay si Vice President. Actually, sir, ito, from the point of view of law enforcement like us, yun nga yung naging alarming na issue doon na sa amin, sir. Sa No, amin I agree. Ah, I'm also, Mr. Vitessa, I'm also alarmed with the language, with saying that. I'm alarmed with what's happening in our country, in flood control, etc. But that's not my point. My point is, in your investigation, para maging grave threat, kailangan yung party na trineten feels threatened. Pero ang sinabi ni VP Sara, pag pinatay ako, patayin silang tatlo. So kung wala naman silang tatlo balak na patayin siya, why would they feel threatened? Did that not come into your mind as an investigator? What comes into your mind, Your Honor, is yun nga, yung possibility na God forbids may mangyari sa BP na hindi naman alam ng tatlo, then mati-trigger ngayon yung instruction, then papatayin yung tatlo na hindi naman nila alam. At the same time, No, may then in mga that- ibang grupo Then in na that case, hindi ba logical, because you're the President of the Philippines, you order the PSC to make sure that walang mangyari sa kanya rather than baliktad na tinanggalan siya ng security. nung tinanggal... I'm just following your logic. I won't Yes, I sir. won't argue. Finish your and I'm satisfied, Mr. President. I'm just trying to figure out nga no how you came about yung gave threats given Yeah. na ang sinabi niya kung papatayin ako. So We- finish your answer so that we qualify that grave threats sa term namin as event-based condition na yun nga pag nangyari yung event magti-trigger ngayon yung threat ng Vice President. Now insofar as na-threaten sila yung sinasabi mo po sir na pag namatay si Vice President tsaka papatayin ngayon ng tao na inutusan niya, yung tatlo. Ang isa sa alarming, na very alarming part na nakita namin, yung mga sasakay ho na grupo po eh. Kasi, God forbid, pwedeng mawala ang Vice Presidente but not necessarily sila yung dahilan. Pwedeng namatay siya for one reason or the other. Then, ang impression na ng marami, ang may kasalanan nito, yung tatlo. So, again, magkakalabo-labo na yan. May sasakay na sa issue. Ayun po talaga siyang ganun, no? Thinking na pag pinatay nila yung tatlo, ang sisisihin ngayon yung kampo ni Vice Presidente Wala kasi talaga siyang ganun, no? may attirances na ginawa ang Vice Presidente to that effect. So, yun ho yung sa investigation namin. Now, insofar as pumasok ho yung elements ng grave threats, yeah, we believe na pumasok yung elements ng grave threats kasi nasatisfy ho lahat ng elements ng grave threat based on the revised I Penal Code.
I'm assessing your answer, but malayo na malapit yung sagot mo dun sa triggering events, ha? Kasi parang logical, di ba? Dahil sinabi niya yon, baka may gumawa. Hindi nga mag-trigger, papatay sa kanya. So para matrigger na patayin ang Pangulo, you're saying that VP Sara is asking other people to kill her so that they can kill Marcos. Di sana sinabi na lang niya, patayin niyo si Marcos. Sabi mo i-trigger, but anyway, I'm trying to process, but hindi logical yung sinabi mo that event will trigger. Because the event that will trigger the assassination on the tree is the killing of the Vice President. And the Vice President will not tell people, kill me so that you kill them. Precisely, Your Honor. Ang death kasi, for instance, mamatay yung Vice Presidente, it does not necessarily follow na yung tatlo yung nagpapatay base doon sa utterances. Pwede kasing mamatay yung Vice Presidente for one reason or the other. And again, since walang makakalam kung sino ang pumatay dyan, ang impression ng mga tao ngayon, mati-trigger ngayon yung instruction. Pag na-trigger yung instruction, pwede na ngayon sumakay yung iba-ibang grupo thinking na kahit mabulilyaso ang sisisihin dito, ang Vice Presidente. Kasi nga, may utterances na ginawa ang Vice Presidente in public. From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor, matter of national security po yun. It's a matter of national security, Your Honor. Counsel for the respondent may proceed with his cross. So just before I leave this point, at any rate, you made all those observations and conclusions without any background on forensic What do you mean? psychology, correct? I don't have background for forensic All right. psychology. Okay, that's enough. Now, I'll go on to a different point. Let's talk about the context of these statements. The press con included a question and answer portion. Again, sir? The press con included a question and answer portion. Yes, I think so. And the VP Sara statement, which you investigated, was an answer to a question that was asked during the press con. Yes, sir. And in fact, the focus of your investigation was VP Sara's answer, correct? What kind of answer, sir? Answer to the question asked in the press con. Can you tell me the specific questions and the specific answers? You were sir? the one who investigated it and you don't know the statement that you Objection, investigated. I will Marami yung object vague. question doon, maraming answers, sir. Saan po Exactly. doon ang tinutukoy? Objection na? vague. Sustained. Kindly reform, counsel. All right. In our exhibit D-1-145A, I will read the transcription. This is the transcription also by John Mark Kalilong, dated December 26, 2024. A certain Princess Maui asked, Counsel may approach from both parties to assist the witness. mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami ng pasabog ninyo ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them dahil sa pagkakasama ninyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanov. And baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balak in the future. So mag-iingat po kayo. My question to you is this. Will you agree that based on this question by one Princess Maui, there was also a threat against VP Sara and her family, namely Operation Romanov? Well, sabi ko nga, narinig ko yung term na Romanov nung binigkas yun ni Mayor Baste noong January during Maisog Rally. Other than that, wala ako kaming validated na about Romanov operation. But you watched this video, correct? So you heard it also during that time. Yan ho yung sabi ni Princess Maui, sir. So you heard Then, it. nag-invite kami kay Princess Maui, tinanong ko yung agent on case, kung nag-invite ba tayo kay Princess Maui, ang sabi ng agent on case, hindi raw siya nag-appear. All right. Kasi we want to clarify With the things. sir. permission of the counsel for the respondent, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Mr. Presiding Officer, kahapon kasi nabanggit yung Romanov and I did mention na para sa akin, nagmula yung salitang Romanov kay Mayor Baste Duterte when during a rally yung sa Maisog in Davao. So, ang tanong ko, Check natin itong isa pa mga kababayan ng clips. Was Princess Maui who
mention the word Operation Romanov. And I know you don't have, I personally don't have any knowledge about what Mayor Baste said, and that is not the subject of this case. Let's just stick to the facts of this case. Okay? In the video, it was Princess Maui who said Operation Romanov. All right? Now, will you agree with me that based on that question, there was also a threat against VP Sara and her family? That's the question. According to the question, sir, yes. All right. Now, you mentioned yesterday that you can motu proprio investigate threats against the Vice President. Under the law, sir, yes. All right. My next question is very simple. Did you conduct a separate investigation on Operation Romanov? Yan na. Well, since ang focus ng operations namin, sir, is cybercrime investigation, I think ang makakasagot niyan yung intelligence service namin, sir. Insofar as the cybercrime division is concerned, ang focus namin, crimes committed by, through, and with the use of information and communication technology. As to the fact whether or not may Operation Romanov, ang makakasagot po niyan either yung intelligence service o yung director ho namin, sir. So insofar as you are concerned, there is no ongoing investigation on Operation Romanov. Again, ang focus ho ng investigation namin doon sa grave threat and then inciting to sedition against the Vice President, insofar as the existence of whether or not may Operation Romanov, siguro makakasagot niyan, sir, yung intelligence service, yung director ho namin. All right. So no. At any rate, are you aware of if the Vice President was the target of unauthorized intelligence or surveillance operations? I'm not aware, sir. All right. With the permission of council, Chair will recognize Senator Judge Pangilinan, thereafter Senator Judge Erwin Tulfo. Just one or two quick questions. You may proceed, sir. On the issue of Princess Maui. Opo. And itong investigasyon na sinasabing inimbestigahan ba yung threat against the Vice President. Kung hypothetically dumating si Princess Maui at nagpaliwanag tungkol sa Operation Romanov at sinabi niya ang detalye, Yes, sir. kikilos ba ang Definitely, cybercrime? sir. Definitely. Ano ang gagawin ninyo kung nakuha ninyo yung ganong klaseng impormasyon? We will validate the information first, sir. Ang problema, sabi nga ninyo kanina, hindi nga humarap. Opo, sir. But as in any other case, kung may humarap at pinag-usapan at sinabi ganito yung threat, what is the standard operating procedure of the NBI? We validate first the information, sir. And then pag confirm na, then we will start case build-up, sir. Thank you. Thank you. Senator Judge Erwin Tulfo, what is your pleasure, sir? Thank you, Mr. Presiding Officer. Just want to direct my question to the witness here. Yes, Your Honor. Yung Romanov plot, well, aside from what Senator Judge Tulfo said, that came from Baste, but I picked it up doon sa video na pinalabas kanina ng defense, Yes, Your Honor. yung Romanov plot versus Sara, according to Princess Maui. Did you take that information seriously or not? Yes, Your Honor. That's the reason why nung marinig namin o makita namin yung question ni Princess Maui about the Romanov, we conducted an open source investigation. Tinignan ho namin baka meron. Ayun nga, ang nakita namin yung January 2024 during Maisog Rally, if I'm not mistaken, na yung the word Romanov, ang nagbigkas ho noon si Mayor Baste, Your Honor. All right. So, yung statement ni Princess Maui sa video, how do you rate that info? Sa inyo po sa NBI, sa mga intelligence agencies, yung mga informations po ninyo, may rating. Tama po ba? Correct me if I'm wrong here, Mr. Witness. For example, pag yung information po ninyo, pag yung information po na natanggap ninyo ay may mga rating po. A1, completely reliable. A2, completely reliable information, probably true.
B1, usually reliable source, information confirmed. B2, usually reliable, information probably true, but needs validation. C1, fairly reliable source, information confirmed. C2, fairly reliable source, information needs validation. D to F, source is doubtful, unreliable, or reliability cannot be assessed. So, saan yun nilagay yung sinabi ni Princess Maui? Saan dito sa classification po na ito ng source of information? Is it A1, A2, B1, B2, C1 hanggang DF? Saan po? Kasi po ngayon, sir, napakarami na po mga impormasyon ng mga fake news. Opo, sir. Sir, kung pwede na pong sumagot. Go sir. ahead po. Go ahead. Sir, yung una po namin ginawa, we try to invite Princess Maui to shed light doon sa sinasabi nilang Romanov. Since hindi ho nag-appeal si Princess Maui, wala ho kaming basis. So, classify muna namin ito na non-validated information. Kita nyo mga kababayan, yung si Princess Maui, siya yung pinagmulan nitong investigasyon o kaso na ito, ngunit hindi nila nakuha yung panig ni Princess Maui. Kitang-kita na po, sila na mismo mga kababayan na maamin na hindi po talaga nila nakuha yung side. No? Kasi kinasuhan na nila, ini-impeach na nila si BP Inday, pero hindi nila alam kung bakit nila ini-impeach itong si BP Inday. Mga kababayan, kasi nga itong si Princess Maui, hindi pa nila di ba? Hindi pa nila nakakausap. So nakikita nyo talaga dito, napaka-unfair, no? Nitong ginawa nitong investigasyon na ito. Pagdating kay BP Sara, ay mayroon threat sa kanya, kailangan muna ng validated information, lahat-lahat, blah blah blah. Oh, di ba? Pero kay Marcos hindi, motoproof yung investigation na kaagad at motoproof yung kaso na kaagad. Sila na yung nag-imbestiga, sila na yung naggumawa ng kaso, sila na yung biktima dito mga kababayan. Kahit naman si First Lady, hindi naman siya tauhan ng gobyerno, wala naman siyang kinalaman. So siyang private person, pwede siyang magsampa ng kaso. Pero bakit itong isang ito, hindi man lang nagsampa? Kahit sino sa kanila, walang nagsampa ng kaso. Pero itong NBI, nagkusa, nagmotopropyo. Nakakabuisit lang pag-iisipin mga kababayan. Nagmotopropyo kayo dyan, dito sa halagang 125 million ay BP Inday Sara. Samantalang ang hinahanap ng taong bayan ay yung bilyon-bilyon. Ito nga ito, hindi na kayo nag-iimbestiga. No, 500 billion yung flood control project, no, budget. Ang laki ng pera na ito pero hindi nyo pinagtutuunan ng pansin. Kaya hindi na po tayo magugulat mga kababayan. Ito pong ating mga kababayan na mga MNLF, no? Hindi po tayo sa nananakot o nag-uudyo kung ano man ano. Napalabas din naman natin dito, na-share ko sa inyo, hindi naman po natin gawa-gawa 'yon. Na nandito sila ngayon. Dahil nagmamasid na po sila, dahil sinasabing po ni isang nagsalita kahapon na panood natin, na inaapi na po tayo, bawal po yun. Kahit nga po sa Kristiyano sa kanilang Quran, bawal daw po yung maghimagsik. Ngunit mayroon pong isang paraan. Hindi bawal kung inaapi na po ang taong bayan. Dito rin sa ating ganun din Aping-api na po ang taong bayan dito. Tingnan nyo naman yan mga kababayan, no? Walang investigasyon sa mga perang ito. Nasaan na ba itong mga perang ito? Yung PhilHealth, di ba? Yung PhilHealth, ito, 89 billion. Nilamon na nila, minalitan na nila yung 60 billion, pero anong nangyari? Pinasauli sa kanila ng Supreme Court, pero anong ginawa nila? Instead na isauli nila yung 60 billion na una na nilang dinagay sa malita, ang ginawa, nagnakauli dito sa 2026 GAA. Dito nila kinuha mga kababayan. Yun po ang katotohanan dyan. Kaya, sa mga nagsasabi, lalo na itong mga lulerista, bubunista, mga tangalista, pingtae, mga kababayan, sa mga nagsasabi na hindi, nasauli na yun ni Marcos. Asa nang isinauli? Ayan mo. Kinuha din nila sa GAA sa 2026. Kumbaga, ninakaw nila, dinagay sa malita yung pera ng PhilHealth na 60 billion, di ba? Pagkatapos ngayon, wala na. Nang inutusan sila ng Supreme Court, isauli mo yan na 60 billion Marcos. Ang ginawa ni Marcos, kumuha ng pera na 60 billion dito naman sa 2026 budget. Another nakaw na naman yun mga kababayan. Bakit? Kasi nga, yung ninakaw, ang pinangbayad, ninakaw din sa pera ng bayan. Didoble, 2 beses tayo ninakawan.
Hindi nyo ba ito nagigets, mga kababayan? O ilan lang kami lang ng mga DDS ang nakagagets nito. 2 beses, 2 times po tayong ninakawan nitong Marcos na ito sa pamamagitan ng PhilHealth na 60 billion. Kumbaga 120 billion na. Gets nyo, mga kababayan? O, tuloy natin. Naghanap kami sa open source. Yun nga, ang nakita namin, ang unang nagbigkas niyan, si Mayor Baste. Pero tingnan nyo ha, itong napakalayo po ng pangyayari nito kay BP, kay presidente nilang si Marcos Jr. na una, napapatunayan po dito. 2 na sila ngayon. Ito abogado na, yung isa naman 2 weeks expert daw siya ng cyber, no? Sa computer. Ito naman na-promote daw yata ito eh. Mabilis na na-promote, mga kababayan. Ganun talaga. Pagka nakakagawa ka kay BBM, kakampi ka niya, mabilis ka na po promote. Nailalagay ka sa pwesto. Di ba? Magsimula tayo kay Buying. Si Buying, yung anak niya, nahuli, tumanggap ng illegal na Mary Jane, high grade. Anong nangyari? Imbes na matanggal, imbes na si Bakit, na-promote pa. Ngayon, ombudsman na. So, medyo nakita namin, teka muna, parang baliktad yata ang sitwasyon. Kung kay Mayor Baste nagsimula ang Romanov, bakit dito ito yung tinatanong ni Princess Maui sa Vice Presidente? So, medyo it doesn't make sense, sir. Wala kaming na-validate since hindi nag-appear si Princess Maui. So, we classify the information as unvalidated So information. what you did, nung hindi mo ma-confirm yung kay Princess Maui information, naghanap ka ng Opo. counter source, Yes, sir. Open source, sir. open source, okay, to validate. Yes, sir. Oh, nag-validate sila. Nagpunta rin sila doon na makausap nyo ba mismo si Mayor Baste? And what happened to that source? Yeah, based doon sa video na yon, January, if I'm not mistaken. Yun nga, yung Maisog Rally, Your Honor. Ang unang nagbanggit ng Romanov, si Mayor Baste, parang tinatakot niya yung presidente. Okay, Doon. Mr. Witness, I'm running out of time. So isa lang pong tanong ko. So yung information po ni Princess Maui dun sa video, yung sinabi niya kay BP, eh hindi po reliable. Hindi reliable insofar as the Cybercrime Division is concerned, Thank sir. you, Mr. Presiding Officer. Ayan, mga kababayan. I rest my case. Hindi daw po reliable. Hindi nila hawak ang raw video. Hindi nila nakausap si Maui, Princess Maui. Hindi rin nila nakausap si Mayor Baste. At yung video na yun daw po, mga kababayan, ayon sa kanya ay hindi reliable. Balikan mo, ha? Tanong ni Tulfo. Hindi reliable insofar as the Cybercrime Division is concerned, Thank sir. you, Mr. President. Hindi reliable pala, mga kababayan. Pero anong ginawa ninyo? It's ninyo na. Nasukan nyo na si yan yung mga kababayan. Kung gaano ka-selective justice Marcos administration. Mga kababayan. So ngayon, paulit-ulit natin, wag po tayo magsasawa. Wag po tayo magsasawa na ipakita po natin ito sa inyo, mga kababayan. Ito po ang pinaka-importante, makita po ninyo. Lakihan ko na nga ito para sige, screenshot nyo na, mga kababayan. Ito po. Ito ang ano ninyo. Dali ha. I-post ninyo ito lahat, mga kababayan, kasi nga ano to eh. Ito yung importante na maano nating pera, oh. Ayan, tingnan natin. Kailangan makita nyo nito ng buo. Ayan, mga kababayan, no? 4,000 acres of land given to the US. Ayan pa pala, mga kababayan, mayroon pa pala sa baba, oh. Pax Silica Project at list ito, 10 billion US dollar. Grabe. Daming pera nito, mga kababayan, no? Ano pa ito? 1.9 billion US dollar investment. Ocean Gold. Ano to? Sige, mga kababayan, i-screenshot nyo na po yung mga detalye nitong ating itong pinapakita ko sa inyo, no ho. Ito po yung hindi dapat kalimutan. I-send nyo po ito, gawa nyo po ng video na habang nangyayari po ang impeachment dito kay Vice President Inday Sara Duterte, dapat yung mga yan ay atin pong alamin kung saan na napunta. Yan ho, yung 500 billion flood control budget, nasaan napunta yan? Bakit marami pa rin pong mga wala pong flood control project? Nasaan na yan? Yung pera, yung gold reserve ng Pilipinas, 129 billion, nasaan na yun?
Yung 250 billion Maharlika Investment Fund, nasaan na yun? Itong mga perang ito, mga kababayan, halos trilyon-trilyon na po itong pera na ito. Nasaan na po? Ito pa pala, 14.370 billion small town lottery. Prize fund, nasaan na yan? Ako, ang daming pera mga kababayan, no? 62.5 billion GSIS funds, nasaan na yung mga yan? Yan, so, screenshot niya po lahat yung mga yan. Yan po ang ating ipantapat dito po sa kanilang 125 million na ini-impeach si VP Inday Sara. Kapiranggot lang milyon. Ito nga lang, dito nga lang halos, oh. Although alam ko, billion to eh. Bakit ba 107 na? Baka nagkamali naman, ho. Pero alam niyo mga kababayan, butal lang dito talaga kay VP Inday, oh. Grabe, oh. Grabe, di ba 100? Ito, 62 billion, oh. Mariusip na perang yan. Ito pa, 14 billion, oh. 129 billion, oh. 250 billion, oh. 500 billion, oh. Pagkatapos ngayon, nakasiksik kayo dito kay VP Inday. Di ba ini-impeach niyo at gusto niyong tanggalin? Ang Vice President, 125 million lang yung issue. Eh ito si Marcos, trilyon-trilyon, ayaw niyong tanggalin? Ayaw niyong ipa-impeach? Kagaguhan na yan, mga kababayan. Sige po. Hanggang dyan muna ang ating pag-usapan ngayon. Tuloy-tuloy pa po ang kaganapan sa impeachment. Alam naman po natin, Xerox lang, parang naulit lang yung nakaraan na kanilang witness, itong sa witness ngayon na bago na parehas po hindi po nila mapatutunayan kasalanan ni Vice President Sara Duterte. Kung ano po yung masasabi dito sa video ito, huwag po kayo mahiya, paki-comment po dyan sa baba at pag-uusapan po natin si BMR Channel, pansamantalang magpapa. Kita tayo sa susunod na pagkakataon. Bye-bye!